Magandang gabi, Pilipinas. Patuloy ang pagtugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang isyong kinakaharap ng bansa. Kabilang dito ang pagtiyak na magiging maayos at ligtas ang mga pasaherong uwi sa probinsya ngayong Semana Santa. Samantala, hinimok naman ng Malacanang si Senator Amy Marcos na mag-imbita ng international law experts sa Senate hearing tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maayos at ligtas na biyahe para sa publiko ngayong panahon ng Kwaresma. Binigyang direktiba ng Pangulo ang Department of Transportation na paigtingin ang monitoring ngayong marami sa ating kababayan ang uuwi sa kani-kanilang probinsya. Inatasan na rin ang iba pang attached agency ng DOTR na bantayan ang mga terminal ng bus, mga pantalan, maging mga paliparan para matiyak na maiiwasan ang anumang delay sa mga biyahe. Ikinabahala naman ng Pangulo ang pinakahuling insidente sa West Philippine Sea. Giit ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagaman may panibago na namang panggigipit sa mga barko ng Pilipinas na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa, malaking bagay na pinananatili ng Philippine Coast Guard ang pagiging profesional sa pagtugon sa insidente. Matatanda ang linggo nang mangyari ang insidente sa Palawig, Zambales, kung saan pinalibutan ng Chinese Coast Guard 3302 ang BRP Cabra ng Pilipinas. Hinikayat ng Malacanang si Senator Amy Marcos na mag-imbita ng international law expert sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa palasyo, mas mabuting mabigyan ng ibang pananaw ang senadora tungkol sa issue. Magiging daan kasi nila ito para maunawaan niya ang ibang opinyon na kaiba sa mga kadalasang dumadalo sa pagdinig. Sa Huwebes, nakatakda ang susunod na pagdinig kung saan kinumpirma ni Senate President Francis Escudero na ilang opisyal ng pamahalaan ang dadalo. Nilinaw naman ng pamahalaan na matagal nang napahinto ang dredging operations sa Cagayan River. Sa briefing, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na 2023 pa ito napahinto dahil sa umano'y mababang klase ng dredging materials. Yan ang naging tugon ng palasyo sa isyu ng umano'y mababang huli ng mga isda sa ilog ayon sa pambansang lakas ng kilusang Mamamalakaya o Pamalakaya. Nagsimula ang dredging project doon sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tugon sa pagbaha sa rehiyon. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.